hindi na tayo mananahimik. Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Malacanang agad naman dito may sinagot tungkol sa paratang ni Senator Amy Marcos na gumagamit ng bawal na gamot si Pangulong BBM at kanyang mga anak nito. Panoorin natin ang sagot ni Auntie Claire. Ante Kapinto mga ka-clear, itong bagong balita na si Senator Amy mismo ay nagsabi na di umano patungkol sa paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo. This is definitely a desperate move. Ang pinag-uusapan sa peaceful rally ay patungkol sa di umanong korupsyon. Ano ang dahilan ni Senator Amy para sa sarili niyang kapatid ay siraan niya? Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pang bago mga kampanya ang ating Pangulo. Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test, bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari nang lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanomalyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nag-fentanyl. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para silaan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masila ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan fake news. So Senator Amy, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tulig sa ina lahat, ang mga kurap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na ito. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Mga papakita ko po sa inyo. I-share ko po at isa-isahin natin kung gaano siya kadesperada. Batid ko na nagka-drug siya. Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. So alam natin to. Nakita natin. Medical certificate. Hospital na nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Alam na natin kung saan gumagawi ang isang Senator Amy Marcos. Umpisa pa lang mga ka-clear. Umpisa pa lang noong January 2024. Yung first maisog rally, kasama niya ang Vice Presidente. Kung paano pastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin. Tumawa pa siya. Hindi siya tumutol. Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid niya. Na yung integridad at pagkatao ay niyuyurakan harap-harapan. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya. Ang gulo na ng bansa natin, aray ko, nagsisiraan na sila.